gabi or hapon sa bawat isa. Para sa passage na ating pagbubulay-bulayan ngayong oras na ito, ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa James chapter 2, verses 14 to 26. So James chapter 2, verses 14 to 26. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Verse 14, "What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? If a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you says to them, 'Go in peace, be warmed and filled,' without giving them the things needed for the body, what good is that? So also faith by itself, if it does not have works, is dead. But someone will say, 'You have faith, and I have works. Show me your faith apart from your works, and I will show you my faith by my works. You believe that God is one, you do well. Even the demons believe and shudder. Do you want to be shown, you foolish person, that faith apart from works is useless? Was not Abraham our father justified by works when he offered up his son Isaac on the altar? You see that faith was active all along with his works, and faith was completed by his works. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness, and he was called a friend of God." You see that a person is justified by works and not by faith alone. And in the same way, was not also Rahab the prostitute justified by works when she received the messengers and sent them out by another way? For as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works is dead. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, ang inyong pong mga salita sa sarili naming pangunawa ay hindi po namin ito maaarok sa pinakamalalim na kapahayagan nito. Kaya sa hapon po na ito ay hinihiling namin ang inyong banal na Espiritu na siyang magbigay sa amin ng pangunawa, ng kaliwanagan, upang ang inyong mga salita ay magbigay ng edification o magdulot ng edification sa amin bilang inyong mga anak at ng encouragement sa aming paglakad sa inyong pagkatawag po sa amin. At sa inyo po ang luwalhati maging sa inyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, itong verses na ito ay sobrang familiar sa atin. At marahil some of you ay kahit nakapikit, memorize ito. Hindi, joke yun. Well, ang passage na ito ay ang theological climax ng panawagan ni James dito para sa tinignan natin noong nakaraan na pure and undefiled religion na pinuprove o pinapatunayan ng mga gawa. Marahil magandang itanong, bakit sa sulat na ito ay sobrang nakafocus si James sa mga gawa? Kung ang pananampalataya ay sapat na upang matiyak na ang kalagayan ng isang tao pagdating sa paghuhukom. Bakit sobrang dinidiin niya yung mga gawa? Ang sabi ng Biblia, kung sa pananampalataya lamang, tayo maliligtas. Dito ay hindi kine-question ni James yung doctrine ng justification o ng pag-aaring ganap. Justification by faith alone. Kinikilala niya na ang tunay na pananampalataya kay Kristo ang tanging daan upang ang tao ay mapawalang sala, upang ang tao ay ma-justify. Ngunit ang layunin ni James dito ay ipaliwanag yung tunay na katangian o kalikasan ng pananampalataya. Isang aktibong pananampalataya na nagbubunga ng mabubuting gawa bilang patunay ng pagbabago ng Panginoong Hesukristo. Ito ang makikita natin sa buong sulat ni James na kanyang sinasabi na upang mapatunayan ang pananampalataya ng isang tao, kailangan ito ay may ebidensya ng mga gawa. Kailangan ito ay nababakapan ng mga good works. Dito sa ating passage ay
nilalabanan ni James, yung mga taong nagsasabing sila'y may pananampalataya, pero hindi nakikita sa uri ng kanilang pamumuhay. Ang ganitong pananampalataya ayon kay James ay pananalita lamang or confession lamang or profession lamang or intellectual na paniniwala lamang. Dito nga sa verses 17, 20, and 26 ay sinabi ni James that faith apart from works is dead and useless. Sabi dito sa verse 17, so also faith by itself, if it does not have works, is dead. And maging dito sa verse 20, ang sabi, do you want to be shown, you foolish person, that faith apart from works is useless? And in verse 26, for as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works is dead. Hindi nakapagliligtas ang gawa. Ngunit ayon sa Biblia, ang tunay na pananampalataya ay laging may bunga. Yung gawa, hindi rin ito dagdag sa pananampalataya na sinasabi, for works plus faith equals salvation. Kundi ito ang resulta ng tunay na pananampalataya. Kaya nga, dito sinabi ni James sa verse 14, what good is it, my brothers, if someone says he has faith, but does not have works? Well, ang sagot dyan ay wala. Sapagkat kung walang ebidensya ng gawa, ito ay katumbas lang din ng walang pananampalataya. Ang mayroon lang siya, kung walang gawa, ay pahayag lamang o profession lamang na siya'y may pananampalataya. Kaya dito ay nagbigay si James ng dalawang halimbawa ng tunay na pananampalataya na makikita sa kasaysayan. Yun ay ang pananampalataya ni Abraham nung inalay niya si Isaac at yung pananampalataya ni Rahab na tumulong sa mga espiya. Ngayon, ano ang tinutukoy ni James dito na pananampalataya ng kaligtasan? Bakit niya sinabi na faith without works is dead? Ano ba yung faith na ito? Ano ba yung kaligtasan na ito na tinutukoy niya? Di ba may dalawang kaligtasan. Actually, nakuha ko to kay MacArthur. No? May dalawang kaligtasan. May kaligtasan ng legalist, may kaligtasan naman na tinatawag na antinomian or walang batas, walang kautusan. Well, ang mga legalist ay naniniwala na maaari silang maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sa pamamagitan ng gawa o ayon sa laman. May mga tao na gumagawa ng mabubuting bagay sa panlabas. Iyan ang sinabi ng Panginoon dito sa Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Ang sabi, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name or cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. So these people, they have a lot of works. Marami silang mga gawa. Pero ang sabi ng Panginoon, I never knew you. Depart from me. Yan ang legalista. Ang kanilang mabubuting gawa ay ayon sa laman at hindi bunga ng banal na espiritu. Mukhang may pananampalataya sa labas, ngunit ang kanyang puso ay hindi ligtas. Mayroong relihiyon, o mayroon siyang relihiyon, ngunit wala silang lehitimong relasyon sa Diyos na nakaugat sa katotohanan. Ito ay katulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy 3 verse 5, having the appearance of godliness, but denying its power. These people are legalists. Ngunit dito sa sulat ni James, hindi niya tinutukoy ang uri ng hubad na pananampalataya na legalismo, na gumagawa ayon sa laman. Ang tinutukoy niya ay ang hubad na pananampalatayang walang anumang gawa. Ito ang malinaw na kawalan ng ebidensya ng tunay na kaligtasan. Maaaring siya ay sumasabay lamang sa mga mananampalataya. Lagi siyang matatagpuan sa loob ng iglesia. Umaatin ng mga worship services, umaawit ng mga awitin sa church. Ipinapahayag ang mga katotohanan ng kasulatan, sinasabing naniniwala siya sa Biblia. Siya ay nagbibigay. Sa panlabas, hindi siya naiiba sa tunay na mananampalataya.
Inaangkin din niyang may pananampalataya siya sa Panginoong Jesus at madalas niya itong banggitin. Sa madaling sabi, ang tinutukoy ni James dito ay ang taong nag-aangking Kristiyano siya, ngunit walang kahit anong ebidensya o pruweba sa kanyang buhay na siya ay na kay Kristo. Totoo, may mga taong nagsasabing sila'y Kristiyano. At dahil may kaunting gawaing panrelihiyon, ay maaari nating sabihin, they are Christian. Dahil may kahit papano may ebidensya. Pero may iba naman na nagsasabing sila ay kay Kristo, pero kung titignan mo ang kanilang buhay, walang anumang tanda ng pagiging tunay na ipinanganak na muli. Well, ang nais na ipunto ni James dito ay hindi ang huwad na pananampalataya muli ng legalista, kundi ang huwad na pananampalataya ng antinomian. Yung taong iniisip na sapat nang maniwala na lang at pagkatapos ay mamuhay ayon sa sarili nilang kagustuhan. Yan ang patay na pananampalataya na tinutulog dito ni James. Ang ganitong tao ay maaaring naniniwala sa Diyos, naniniwala sa mga katotohanan tungkol kay Kristo, at alam ang mga nilalaman ng Ebanghelyo, ngunit ang taong ito ay walang pagnanais na mamuhay ng matuwid. Wala siyang pananabik sa kabanalan at walang udyok na gumagawa ng mabuti. Ang taong ito ay walang gutom para sa kabanalan. Wala siyang pagkauhaw sa pagsunod. Ay ang pananampalataya niya ay patay, sapagkat ito ay walang bunga. Walang pagbabago at walang ugnayan sa Espiritu ng Diyos. Yan ang tinutukoy ni James dito. Ang mga nagsasabing may pananampalataya, ngunit walang gawa ay hubad. So yan ang malinaw. Dito ay ipinakita ni James yung malinaw na pagkakaiba ng huwad na pananampalataya at ng tunay na pananampalataya. Yung pananampalataya nagpapanggap lamang at yung pananampalatayang totoo. Dahil may gawa. Kaya ang mensahe ay ito. True saving faith is demonstrated not merely by profession, but by a life transformed by the grace of God and lived in obedience to His Word. True saving faith is demonstrated not merely by profession or confession, but by a life transformed by the grace of God and lived in obedience to His Word. Sapagkat ang totoong pananampalataya ay higit pa sa salita. Ito ay higit pa sa damdamin. Ito ay nagbabago ng puso, nagbabago ng isipan, at nagbubunga ng isang buhay na may pagsunod, may pag-ibig, may habag, at maubuting gawa na sumasalamin sa likas ng Panginoong Hesukristo. Dalawang bagay ang nais kong sabihin dito. Unang-una ay ang true faith is proven by works. Ang totoong pananampalataya ay napapatunayan sa mga gawa. Kung babalikan natin ang verses 12 to 13 ay binigyan din ni James doon ang pagpapakita ng mercy at ng kaugnayan nito sa araw ng paghuhukom. Ito ay magtutulak sa atin sa tanong na ano ang kaugnayan ng mga gawa ng awa sa araw ng paghuhukom. Sapagkat ipinakita niyo doon na ikaw ay kumilos, ikaw ay mamuhay, na ikaw ay balang araw haharap sa paghahatol ng Diyos, na ikaw balang araw ay haharap sa paghuhukom ng Diyos. At sinabi niya doon na ang hindi magpakita ng awa ay hindi rin papakitaan ng awa. Dito ay sinagot ito ni James sa pamamagitan ng pagtuturo na ang tunay na pananampalataya at mabubuting gawa ay hindi mapaghihiwalay. So yung pananampalataya at mabubuting gawa, ito ay iisang katotohanan lamang. Yan ang pinapaliwanag ni James dito. Para malalim nating maintindihan ito, kailangan nating maunawaan yung mga sinusulatan ni James dito.
sinabi natin noong nakaraan na itong mga to ay mga Jewish Christians. Sila ay mga Hudyo na nakarinig ng Ebanghelyo at sila ay nanampalataya at yumakap sa pananampalatayang Kristiyano. Marami sa kanila ay sawang-sawa na sa legalismo. Hindi katulad ng ilan sa atin, pero sa buong buhay nila, nakakulong sila sa sistemang kailangan nilang gumawa para maligtas. Ngunit alam nila sa kanilang sarili, hindi nila kayang maligtas. Hindi nila kayang kunin yung pabor ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan sapagkat hindi nila kayang magawa ng perpekto ang kautusan. Kaya sila ay laging bigo dito. Ang mga batas na ipinapataw sa kanila ay pabigat at hindi nila kayang pasanin. Kaya't buong buhay nila, nakapailalim sila sa Judaistic traditional legalism. Ito ay isang relihiyosong sistema ng pagkaalipin sa mga gawa. So, sila ay alipin ng kautusan na kailangan mong gawin yan para makuha mo yung pabor ng Diyos. At sila ay hindi makawala dito. Pero dumating ang Ebanghelyo. Dumating ang gospel, ang magandang balita. Na nagkasabing, maaari kang lumaya sa pagkaalipin sa kautusan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Maaari kang makalapit sa Diyos, makuha ang pabor ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Kaya ang mga Hudyo na buong buhay nila ay alipin ng mga gawa, biglang yumakap sa biyaya. Ngunit marahil ang ilan sa kanila ay hindi nauunawaan yung tunay na kahulugan ng kalayaan. Iniisip nila na ang tanging kailangan ay pananampalataya lamang sa katotohanan. Dahil ang mga gawa ay hindi nakapagliligtas, kaya tuluyan na nilang isinantabi ang gawa at pagkatapos ay namuhay ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Para sa kanila ay sapat na iyon. Kaya dito si James ay nagsimula sa dalawang tanong na, what good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Pangalawang tanong, can that faith save him? Well, ang dalawang tanong na ito ay isa lamang ang sagot. Hindi. Diba? Hindi. Sapagkat ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Hindi ito makapagliligtas. Ngunit hindi sinasabi ni James dito na ang pananampalataya ay hindi nakapagliligtas. Ang sinasabi niya ay ang pananampalataya na inaangkin ng taong iyon na walang gawa ay hindi makapagliligtas. So ipinapahiwatig nito na ang pananampalataya ng taong iyon ay hindi tunay na pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Sa katunayan, ang pag-angkin niya ng pananampalataya ay empty. Sabi nga, walang laman. Kung siya'y sumasang-ayon lamang ayon sa pahayag ng doktrina sa isip, ang kanyang pananampalataya ay intelektual lamang. Patay, walang kabuluhan, hindi nakapagliligtas, at walang saysay sa harap ng Diyos. Well, dito ay gumamit si James ng isang malinaw na halimbawa para pagtibayin yung kanyang punto. Dito ay isinarawan niya ang isang tao na hindi kapitbahay o hindi stranger. Bagkus, ang ginamit niyang ilustrasyon dito ay ang kapatid. A brother or a sister in Christ. Ang kanilang pangangailangan, sabi niya dito, ay mga basic needs upang mabuhay. Sapat na pagkain at kasuotan. Nang sabihin ni James dito na yung taong yun ay hubad, hindi ibig sabihin na wala siyang damit. Ibig sabihin lamang labis ang kanyang kakulangan pagdating sa kasuotan. Labis ang kanyang kakulangan para matakpan ang kanyang katawan upang hindi siya lamigin. At sabi dito ay kulang sa pagkain. So ang taong ito ay nasa desperate situation. Ngunit ano ang tugon nila sa pangangailangan na yun? Ang sabi ng taong ito, go in peace, be warmed and filled. Ang salitang ito sa Hebrew ay pamamaalam. So, ang ibig sabihin, katumbatin so ng salita natin ngayong goodbye or God be with you. Paano natin mauunawaan yun? Parang sinasabi ng taong ito, kapatid, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
So sinasabi ng taong ito, hayaan na lamang siya na magsumikap sa kanyang sarili, at kung magsusumikap siya, magkakaroon siya ng pangangailangan niya at pagpapalain siya ng Diyos. So parang may lumapit sa iyong kapatid, wala kaming pagkain ngayon. Pero sabi mo, sige, papanalangin natin yan. Parang ganun. Pero wala ka namang ginawa na kahit ano. Ngunit ang irony dito, ang nagsasalita ng God be with you, ay ang taong nasa kaginhawaan. So, ulitin ko ulit, ang nagsasalita ng ganun ay nakangatwiran mula sa kanyang sariling kaginhawaan. Ang taong ito may sapat na damit at pagkain, subalit ang kanyang salita ay hungkag. Walang sakripisyo at walang kabuluhan para sa nangangailangan. Kaya't sinasabi ni James dito, kung hindi niya tutulungan ang pangangailangan ng kanyang kapatid, anong halaga ng kanyang pananampalataya? Hindi lamang walang maitutulong, na itutulong ang walang kabuluhang salita ng nananampalatayang iyon, sa kapwa niyang nangangailangan, wala rin itong spiritual na pakinabang sa kanya mismo. Bakit? Because acts of mercy, such as providing for the poor, ito ay ebidensya ng tunay na pananampalataya. Dahil ang sabi dito sa verse 13, mercy triumphs over judgment. And sabi din dito sa 1 John 3 verses 17 to 18, but if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Minsan, kontento na tayo magbigay lamang ng salita, samantalang maaaring tinatawag tayo ng Diyos na kumilos para sa pangangailangan ng isang kapatid. Hindi ko sinasabing pangit magsabi ng mga payo o wag ka nang magsabi ng magandang salita, wag ka nang mag-sermon, wag nang ipanalangin, wag ka nang magbigay ng mga salitang nagpapalakas sa iyong kapatid. Ito ay mahalagang bahagi ng tunay na Kristyanismo. Ngunit ang paalala ni James dito, nagkakaroon lamang ang mga ito ng tunay na kabuluhan kapag may nakikitang mga gawa na tumutugma sa mga salitang iyon. Dahil malibang magsama ang salita at gawa, at malibang ang pangangaral ay sinasabayan ng pamumuhay na nagpapakita ng malasakit at tabag ni Kristo, ang pananampalataya ay walang buhay. Faith that is not demonstrated in loving care and concern for others is not saving faith at all. Ito ay patay na pananampalataya, walang bunga at hiwalay kay Kristo. Pwede nating mabuo yung salita na galing din naman sa mga reform, that faith alone saves. But that faith that truly saves is never alone. It is always accompanied by works o by good works. Laging may kasamang mabuting gawa. So si James dito ay tumungo sa kanyang sumunod na argumento. Ang sabi niya sa verse 18, but someone will say, you have faith and I have works. So ikaw ay may pananampalataya, ako ay may gawa. Sinasabi ng pahayag dito na magkaiba ang pananampalataya at gawa, pinaghihiwalay niya. Ang sabi niya, pwede kang magkaroon ng gawa, pero pwede ka rin magkaroon ng pananampalataya, pero magkahiwalay. Gawa lang meron ako, pananampalataya lang meron ako. Ipinapakita nito, o kaya ang sagot ni James dito, show me your faith apart from your works, and I will show you my faith by my works. Ipinapakita nito ang kaisipan na ang pananampalataya at gawa ay hindi magkasalungat, kundi ito ay magkaugnay, magkasama.
Ang tunay na pananampalataya ay hindi maaaring ihiwalay sa mga gawa. Dahil ang mga gawa nakalugod-lugod sa paningin ng Diyos ay hindi maisasagawa kung walang tunay na pananampalataya. So, dito ay ipinakita ni James ang kahungkagan na naman ng pananampalatayang ito sa pamamagitan ng paghambing ng pananampalataya ng mga demonyo. So sabi, alam mo kung anong katumbas ng pananampalatayang meron ka? Kung paghihiwalay mo yung gawa at yung pananampalataya. Parang ang pananampalataya mo ay pananampalataya ng demonyo. Sabi dito. Naniniwala rin ang demonyo na iisa ang Diyos. Gaya ng sinasabi ng sino mang nagpapahayag na Kristiyano. Ngunit ang kanilang paniniwala ay walang gawa. Puro takot lamang. Sabi dito, di ba? Even demons believe and shudder. Yung shudder doon, they tremble. Nanginginig pa sa harap ng Diyos. Ngunit, walang gawa. Yan ang sinasabi ni James. Walang pagmamahal sa Diyos. Hindi ito pananampalatayang nagliligtas. Sabi ni John Calvin, it is therefore faith alone which justifies. And yet the faith which justifies is not alone. So hindi ito nag-iisa. Para mas maunawaan natin, ang pananampalataya ay parang two sides of a coin. Diba? Wala akong barya. Hindi mo magagamit. Sorry. Wala rin buo. Hindi mo magagamit ang isang barya kung isa lang ang mukha nito. Pag burado yung isa, pera na lang pag sobrang dami ng barya, di ba? Pagka 200 ibinayad mo, wala naman bilangin. Tignan pa yung dalawang side nun, di ba? Pero hindi mo pwedeng gamitin ang isang barya kung isa lang ang mukha nito. Kapag isa lang ang mukha, makukonsider na peke yung baryang iyon at walang halaga. Ganun din ang tunay na pananampalataya. Kailangan ng faith in works para mapatunayan kung ito ay tunay. Para masabi na ito ay tunay. Hindi sila pareho, ngunit hindi sila mapaghihiwalay. Katulad ito ng isang ibon na may 2 pakpak. Hindi siya makakalipad na isa lamang ang pakpak niya. Kailangan niya ng 2. Faith is what connects us to Christ, while works are the evidence that our faith is real and real. Ito ang punto ni Santiago. Ang tunay na pananampalataya ay hindi kailanman nag-iisa. Lagi itong may kasamang gawa. Kung wala ang gawa, ang pananampalataya ay parang baryang may isang muka at ibon na isa lamang ang pakpak. Ito ay huwad at patay. Hindi mabubuting gawa ang magdadala sa atin sa langit. Sapagkat yan ay pananampalataya ng legalista. Ngunit kapag totoo ang pananampalataya, makikita ito sa paraan ng ating gawa. Ngayon mo sa Acts, mayroong tayo makikita na isang larawan ng patay na pananampalataya. Ito ay sa Acts, Acts 8 yata, no? Si Simon, tama ba? Acts 8. Ayun. Si Philip ay dumating sa Samaria at siya ay buong sigasig na nangaral patungkol sa Panginoong Hesukristo. Sa Acts 8 verse 9 ay mayroong binanggit doon na isang lalaki at ang pangalan niya ay si Simon. Siya ay dating gumagamit ng salamangkan, sabi doon, ang description sa kanya at pinapahanga niya yung mga tao. At siya ay nagpapakilalang siya ay dakila. He is great. Pinaniniwalaan siya ng lahat. Simula sa pagkabata hanggang sa pagkamatanda, hanggang sa pinakamatanda. At sinasabi nila, ito ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Itong si Simon ay matagal nang iginagalang ng mga tao dahil sa kanyang kapangyarihan ng magic or sorcery. Nang si Philip ay mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at patungkol sa Panginoong Hesukristo, marami ang sumampalataya doon. At nagbabautismo mga lalaki at babae. And guess what? Including si Simon. Ang sabi sa verse 13, even Simon himself believed. And after being baptized, tingnan nyo, naniwala, nanampalataya, nagbabautismo,
And he continued with Philip. Naging disipulo. At nakita niya yung mga signs and great miracles performed. And he was amazed. Nakita niyo yung gawa ng Diyos. Ngunit pagdating sa verse 18, nakita ni Simon na ang banal na espiritu ay pinagkaloob sa pamamagitan ng pagpatong ng kamay ng mga apostol. At anong ginawa niya? Itong si Simon na nanampalataya, nagpabautismo, naging disipulo, nag-alok ng pera. Sinabi niya, bigyan niyo rin ako ng kapangyarihang ito upang ang sino mang patungan ko ng kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Akala niya parang magic lang ito. Parang salamang kalamang ito. Isang bagay na pwedeng bilhin. Kaya ang sabi sa kanya ni Peter sa verses 20 to 21, may your silver perish with you. Because you thought you could obtain the gift of God with money. You have neither part nor lot in this matter, for your heart is not right before God. At sinabi sa kanya, repent, therefore, of this wickedness of yours, and pray to the Lord that, if possible, the intent of your heart may be forgiven you. So, maaari na ang tao ay sinasabi niyang nanampalataya siya, maaaring siya ay nabautismuhan. Maaaring siya ay lagi mo makikita sa church, umaattend. Ngunit, maaaring siya ay hindi tunay na mananampalataya. Maaaring sumasabay lamang siya sa agos. Kinokopya ang buhay ng mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, paulit-ulit yung panawagan ng Biblia o kaibigan na suriin natin mabuti ang ating mga sarili. Make your election in calling sure. Tayo ba ay may bunga? Tayo ba may pagbabago ba sa ating buhay? Kung sinasabi mong ikaw ay nananampalataya sa Diyos ngunit walang bunga ng mabuting gawa, walang pagbabago, walang pagsisisi sa ating mga kasalanan, hindi ito tunay. Ito ay patay, walang kabuluhan. Maring maniwala ka sa isip. Sabi nga, katulad ni Simon, di ba? Nanampalataya, nagpabautismo. Namangha ka sa mga ginagawa ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng yun, ay mapapahamak pa rin. Hindi ko alam kung ilang beses mo nang narinig ang hamon ng pagtanggap sa ebanghelyo ni Jesus. Hindi ko alam kung gaano kakaalam yung alam mo patungkol kay Jesus. Pero kung ang buhay mo ay patuloy na namumuhay sa nakaraan, walang pagbabago, iyan ang pananampalatayang sinasabi ni James dito. Yan ay huwad. Yan ay patay. Kaya ang hamon sa iyo ay manampalataya ka kay Jesus. Lumapit ka kay Jesus. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Sapagkat si Jesus, ipinakita niya yung pagsunod ng sundin niya, ng perpekto, yung kautusan ng Diyos. Kaya si Jesus, nung namatay, napako siya sa krus, napako siya ng walang kasalanan. Pero napako siya para pagbayaran ng kasalanan ng tao. At si Jesus ay sa ikatlong araw muling nabuhay, umakyat sa langit at naupo sa kanang trono ng Ama. At si Jesus ay nag-aalok sa iyo ngayon na ikaw ay manampalataya sa Kanya at magsisi sa iyong mga kasalanan. And because of your faith in Him, your life will produce good works. Kailangan muna ng pananampalataya, tunay, bago ka mamunga. Hindi pwedeng namumunga ka, saka ka nananampalataya. Hindi pwedeng pananampalataya plus good works, kaligtasan. Hindi po, kailangan muna ng totoong pananampalataya sa krus ni Jesus.
upang ikaw ay mamunga. So, true faith is proven by good works. And then true faith is revealed in obedience. May clear na lamang po ito. Sa huling bahagi ng kanyang pagtuturo dito patungkol sa pananampalataya at gawa, si James ay bumaling sa kasulatan upang ipakita na sa kasaysayan, ang pananampalataya at gawa ay dalawang bahagi ng iisang katotohanan. So yung pa rin ang punto niya. Yung pananampalataya at gawa ay two sides of a coin. Yung pa rin yung kanyang punto dito. Dito ay ipinakita niya na yung mga gawa na nakaugat sa pananampalataya. Ginamit niya nga dito na ilustrasyon si Abraham at saka si Rahab. Alam niyo po, kapag ang isang Hudyo ay nagbabahagi tungkol sa pananampalataya, karaniwang laging iniugnay nila yung pananampalataya kay Abraham. Ang sabi nga, in the schools of the Jewish rabbis, in the literature of intertestamental times, and in the New Testament, the Jew discusses his faith in relation to Abraham. Laging kasama si Abraham. Kaya malaya na ginamit dito ni James yung salitang Our Father Abraham. Si Abraham ay tinawag sa kasulatan bilang matuwid and father of the faithful. Kaya ang mga Hudyo ay ganun na lamang ka-proud, di ba? Para tawagin siyang ama. Hindi ba sa New Testament ay madalas siyang ipagmalaki na sila ay galing sa lahi ni Abraham. Halimbawa sa John 8 verse 33, ang sabi, we are offspring of Abraham. At pagdating sa John 8 verse 39, muli bilanggit nila, they answered him, Abraham is our father. Ngunit sinabi ng Panginoong Jesus doon that if you were Abraham's children, you would be doing the works Abraham did. Well, kapareho lamang nito sa mga nag-aakala na dahil Kristiyano ang kanilang mga magulang, ay ganoon na rin sila. At dito ay ipinakita ni James na si Abraham ay hindi lamang sumasampalataya sa Diyos, kundi ginawa niya rin ang mga bagay na inuutos ng Diyos. Mayroong obedience. Dito, sinabi ni James, yung pamilyar na istorya, di ba? Yung inalay niya ang kanyang anak na si Isaac sa Genesis 22. Ito ay isa sa mga natatanging tagpo sa kasaysayan ng tipan ng Diyos. Sa bundok ng Moriah, nang hawak na ni Abraham ang patalim, handa na niyang isagawa yung kalooban ng Diyos, ngunit sa mismong sandaling iyon ay namagitan ng anghel ng Panginoon at nagsabi, do not lay your hand on the boy or do anything to him, for I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. Well, sa ganitong paraan, ipinakita ni Abraham ang ganap na pagsunod sa bunga ng tunay na pananampalataya. Parehong si Paul at si James ay nagpapatotoo na ang bunga ng pananampalataya ni Abraham ay katwiran. Mayroong siya ay maayos ang katayuan sa harap ng Diyos. Para kay James, nang ihandog ni Abraham si Isaac ay patunay na ang kanyang pananampalataya ay buhay. Para kay Pablo naman, ang pananampalatayang iyon, it was counted to him as righteousness or credited to him as righteousness. Sa madaling sabi, ang tagumpay ng pananampalataya ni Abraham ay napatunayan sa kanyang pagsunod. Marahil ang gamitin ni James, si Abraham dito, yung mga nang babasa nito ay matindi ang kanilang pagsang-ayon. Tama, yan, si Abraham. Ngunit nang gamitin si Rahab dito, marahil marami ang nagulat at nagtaka. Si Rahab. Ang layo naman kay Abraham. Sabi ni James dito, sabi niya, ang salitang in the same way, dito ay nagpapakita ng pagkakapareho nila ni Abraham. Kaya marahil gulat sila. Dahil sabi ni James, in the same way, katulad ni Abraham, well, si Rahab ay katulad din ni Abraham, sabi ni James, ang kanyang justification ay napatunayan din sa pamamagitan ng gawa bilang bunga ng tunay na pananampalataya. Pero malaki yung kanilang pagkakaiba. Kung pag-aralan natin, they are in contrast sa bawat isa.
Si Abraham ay isang Hebrew. Tinawag siya ng Diyos upang maging ama ng mga mananampalataya. Father of all believers. Si Rahab naman ay isang hintil, naninirahan sa Jericho na makasalanan at nakatakdang wasakin ng Israel nung panahon na iyon. Si Abraham ay representative of God's covenant people. Si Rahab ay isang babae na kilala sa kasulatan bilang prostitute. Si Abraham ay buong buhay niya naglingkod sa Diyos. Si Rahab, narinig niya lamang yung patungkol sa Diyos ng Israel sa sabi-sabi lamang. Ngunit ang Biblia, ito ang description kay Rahab. Sabi sa Hebrews 11 verse 35, by faith, Rahab, the prostitute, did not perish with those who were disobedient because she had given a friendly welcome to the spies. Well, ang punto ni James, bagaman hindi siya tinitignan masyado ng halimbawa ng karamihan ng mga Hudyo sa kanilang pananampalataya, ang kanyang pananampalataya ay katulad kay Abraham. Ito din ay napatunayan sa pamamagitan ng kanyang gawa, ng kanyang pagsunod. Alam natin na si Abraham ay makasalanan din na katulad natin. He is sinful. Ngunit kung iisipin mo, ay parang hirap ikumpara yung sarili natin sa kanya. Diba? He is the father of all believers. Alam ni James yun. Kaya dito ay ginamit niya din si Rahab na labas sa Israel, ngunit napabilang sa kaharian ng Diyos. Hindi ba yan din ang ating kalagayan? Tayo ay hiwalay sa Diyos, ngunit dahil kay Kristo, tayo ay napabilang sa kanyang kaharian. Ang sabi nga ni Pablo sa Ephesians chapter 2 verses 12 to 13, remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Yung sinasabi dito, tayo ay nasa labas din. Alienated. Stranger. But because of Christ, dahil kay Jesus, tayo ay idinala mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Mula sa labas sa kanyang kaharian, pinapasok tayo sa kanyang kaharian. In Christ Jesus, ang sabi ito, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Ganyan din ang sinabi sa 1 Peter 2 verse 10. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you have not received mercy, but now you have received mercy. Kaya ang paggamit ni James dito kay Abraham at saka kay Rahab ay isang paalala sa atin na tayo bilang isang iglesia ang isang iglesia ay hindi para sa mga taong maayos ang lahat sa kanila. Ang isang iglesia ay hindi samahan ng mga taong perpekto na. Ngunit ang iglesia ay refuge para sa mga taong iniligtas, tinubos at itinuwid ng biyaya ng Diyos. Minsan sobrang pamilyar na tayo sa buhay Kristiyano. Hindi na natin nakikita ang kahalagahan ng pagsunod. May mga tinatawag tayong mga respectable sins, small sins na minsan nagagawa natin and wala yung sense, awareness that we sin against God. We rebelled. That time ay kailangan kong magsisi. But instead na magsisi, we are justifying ourselves. Okay lang yan. Ay, hindi naman makakaapekto ng malaki sa akin. Marirealize lang natin yung katulad ni David. Diba, nung nagkasala siya ng adultery, kapag may Nathan na nag-rebuke sa atin. Well, may mga pagkakataon na sa pagsunod natin ay mas binibigyang halaga natin yung mga panlabas na pagsunod kaysa sa paniniwala at pagsunod sa utos ng Diyos na nagmumula sa puso. Katulad ni Saul, di ba? Nung sa 1 Samuel 15,
nung utusan siya ng Diyos para lipulin yung mga Amalekites, nung ginawa niya, ipinreserve niya si Agag, tsaka yung mga magagandang hayop. Nung dumating si Samuel, tinanong siya, bakit ganyan ang ginawa mo? Ang sabi niya, itinabi ko yung best para ialay sa Panginoon. Sabi ni Samuel dito, behold, to obey is better than sacrifice. Kaya dahil sa pagsuway ni Saul, anong ginawa? Tinanggal siya ng Panginoon bilang hari ng Israel. Tandaan natin ito mga kapatid. Napapatunayan ang pagiging tunay ng ating pananampalataya sa matapat na pagsunod. Malaking bagay man yan o maliit na bagay. Sapagkat yung ganitong pagsunod ay bunga ng gawa ng Diyos sa ating puso. Ngayon kung tayo talaga ay nananampalataya kay Jesus, naniniwala kay Jesus, may pagsunod, may gawa, may bunga. Si Spurgeon, huling ilustrasyon na lang, ay merong ibinigay na ilustrasyon. Sabi niya, may isang bangkang palutang-lutang at malapit ng sumadsad sa dalampasigan. May dumating na isang piloto o tagagabay. Siya'y sumakay sa bangka. Siya ay tumayo at sinabihan yung kapitan at yung mga tripulante o mga crew member, mga seaman. At sabi niya, nangangako ako at sinisigurado ko sa inyo na kung ako lang ang inyong lubos na pagtitiwalaan, ililigtas ko ang bangkang ito. Pinaniniwalaan niyo ba ako? Tiwala ba kayo sa akin? Sabi niya. At mabilis sumagot yung kapitan at yung crew member. Oo, naniniwala kami na kaya mong iligtas ang bangkang ito. Ibinibigay namin ang lahat ng tiwala namin sa iyo. At sabi nitong piloto, ikaw Jack na nasa timon, pakiikot na yung timon. Pero hindi kumikilos si Jack. Sinigawan siya nung kasama niya, hoy, sa timon! Hindi mo ba narinig? Ngunit si Jack ay tahimik pa rin. Jack, hindi ka ba nagtitiwala sa piloto? Sabi ni Jack, nagtitiwala ako. May pananampalataya ako sa kanya. Maliligtas ang bangka, basta may pananampalataya ako sa kanya. Ganon din ang sinabi sa kapitan, Kapitan, may tiwala ka ba sa akin na kaya kong iligtas ang bangkang ito? Sabi ng kapitan, oo, nagtitiwala ako. Pasunurin mo yung mga tauhan mo. Ibaba ang layag. Paikutin ang timon. Hindi, nagtitiwala ako sa iyo. Sabi ng kapitan, kapag lumubog ang bangka, totoo kayang naniniwala sa piloto o tagagabay ang mga taong ito? Ganun din sa atin. Kung sinasabi lamang natin na tayo ay sumasampalataya at hindi nakikita ang pagsunod, maging sa maliit na bagay o malaking bagay, para lang tayong si Simon. Ang resulta niyan ay kapahamakan. Once again, John Calvin said, man is not justified by faith alone, that is by a bare and empty knowledge of God. He is justified by works, that is, his righteousness is known and proved by its fruits. Bilang pagtatapos ay nais ko muling basahin sa inyo ang Matthew 7 verse 21. And I want you to listen carefully. Ang sabi dito, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Hindi lahat ng nagsasabi na Lord, Lord, nagko-confess that Jesus is Lord, will enter into the kingdom of heaven. But, sabi dito, the one who does the will of my Father who is in heaven. The one who does the will of the Father will enter the kingdom of heaven. Muli ang sabi ni James, faith without works is dead. The question is, ano ang ipinapakita ng pananampalataya? Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat
sa paalala ng inyong mga salita that we have to prove our faith sa pamamagitan po ng aming gawa, sa pamamagitan po ng aming pagsunod sa inyo. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami na lagi naming suriin ang aming mga sarili. Dahil kapag napapatunayan namin yung katotohanan ng aming pananampalataya, nakapagpapalakas din ito ng aming paglakad sa inyong kalooban. Kaya Panginoon, help us. We are weak, Panginoon. At madalas ay malayo kami sa inyong kalooban. Kaya tulungan niyo po kami na sumunod lagi sa inyong mga utos at magpailalim sa inyong kalooban. We are also praying sa mga kaibigan namin na nandito o maaring manood online. Dalangin namin na sa pangangaral ng Ebanghelyo ninyo, siya po ay kilusan ninyo ng inyong banal na espiritu. Baguhin ang kanyang puso at siya ay manampalataya din sa Panginoong Jesus at magsisi sa kanyang mga kasalanan. Maluwalhati po kayo, Panginoon, sa kapahayagan ng inyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.